Kaya naman, minsan pa, amin siyang inanyayahan. Sabi namin, Pastor, Kuya, Manong, Yun. bigyan mo ulit kami ng panahon. Oo. Dahil minsan pa, pagpalain mo ang ating pamilya sa daily life sharing. Oo, sa mga nakikinig bansa-bansa. Opo. Oo. At ang pastor natin ay si Pastor Michael De Los Reyes, all the way from Rock Bank. Ang simbahan po niya ay Word of Life Christian Church sa Rock Bank, Victoria, Melbourne, Australia. Yun. Yon. Oh, glory to God. Pastor Michael, hello po. Mapagpalang hapon. Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming pong salamat muli sa inyong maalab na imbitasyon. Isang magandang hapon sa lahat ating taga-subaybay. Amen. Talaga naman. Pastor, malamig po ba dyan ngayon? Hindi naman masyado. Pero paalis pa ang winter. Malamig sa labas, pero dito sa loob, nagkaalap. Kasi yung hindi masyado. Kasi ang bahay mo talaga may built-in na mainit dyan eh. Purihin ng Diyos. Kaya nga dahil sa ginagawa ni Lord sa kanila John, talaga magbalot ka talaga. Pag malamig. At kapag mainit, hindi halatang mainit doon, Pastor Rame. Kasi may 4 na season doon sa loob ng isang araw. Ay, nako. Ay, nako. Pastor, magkwento nga po muna kayong muli ng buhay ninyo para maalala ng ating mga pamilya sa daily life sharing. Oo nga. Ano po ba yung naging milestone ninyo? Kasi ang ang tema po natin ngayong buwan na ito ay ang mga Pilipino na ng ibang bansa, nagtrabaho at nanirahan na sa ibang bansa. Nasa inyo po lahat yun eh. At madali ba yon? Oo, pwede yun. po bang magkwento po muna kayo, Pastor? Amen. Bago po ng lahat, binabati ko muna yung aking mga pamilya na nakasubaybay. Meron akong nakalink na pamangkin, si Stars, saka yung kapatid ko si Dali, yan sa Philippines. Welcome sa Daily Life Sharing nila Pastor May at Pastor Dong Campoy. Praise be to God. Yun nga po tayo ay dinala ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo bilang journey. Siyempre, nanggaling tayo dyan lahat sa Philippines, aking buong pamilya. At bago doon, nung kami ay naninirahan pa dyan hanggang ako ay nakapagtrabaho dyan ng mga ilang taon. Matagal din. Hanggang 1985. Mula nung ako ay makagraduate sa college. Nagtrabaho muna ako dyan sa Philippines ng 12 years. Or 9 years. I think 9 years professional career. Bilang isang engineer. Oh, engineer. Ang tatay niyo po, sa pagkakaalam ko, engineer din di ba? Arkitekto po ang father ko. Oh, architect. Architect, tsaka professor siya sa isang universidad dyan sa Manila. So, mula doon sa pundasyon na yon ng edukasyon dyan, nakapagtrabaho tayo sa isang malaking kumpanya dyan sa CDCP nung araw, kung alam ng karamihan, yung Construction Development Corporation of the Philippines, na naging Philippine National Corporation of the Philippines, PNCC. Yun ang huli kong trabaho dyan sa Philippines for 9 years. Mula nang makagraduate. And then, dahil din, umisam tayo mga Pilipino, nagsistem tayo na umangat sa buhay at maitawid ang ating pamilya. So nagkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa Middle East 85. So yun po pala talaga din ang naging dahilan kaya kayo ng ibang bansa.
may oportunidad na experience ng iba, unang-una, at saka yung line of work naman halos parehas naman siya. So, it's a challenge. Hindi natin alam kung paano doon. Siyempre, first time ako nalalabas ng bansa. Opo. At tinatanong ko noon ng tatay ko kung tama kaya yung desisyon na gagawin ko. Kasi maganda yung trabaho ko dyan sa Philippines Kung kumbaga sa hindi naman nasa engineering practice naman ako doon sa Pilipinas Tsaka maganda naman yung trabaho dahil laging may project. Maganda rin ang status. Opo. Dahil nasa senior engineer level na ako dyan sa company na yan nung araw. Oo. Pero nung nagbigay nga ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, Opo. hindi ko alam kung ano ang nandoon dahil basta alam ko lang may oportunidad. Pero ang unang naging challenge is na yung ina-aspire ko na trabaho, hindi na ibigay yun. Na hindi. Kumbaga nahuli yung kasi may mga openings. Pag may openings at hindi mo agad nakuha, may mauuna sa iyo ma-hire. Ganon. Nung umalis po kayo, Pastor, ilan na po ang anak ninyo nun? 3 na. 3 na. Yung 2 lalaki na una tsaka yung si Mitch, yung babae. 3 na sila nung mga ka-daily life sharing, makikita ninyo habang si Pastor Mike ay nagkukwento, nandyan po ang mga litrato Yung una niyang bansang pinuntahan ay sa Jeddah. Yan. So, dyan po ay engineer din po kayo, Pastor. Noong una, ang profesyon ko talaga, certified civil engineer ako dyan sa Philippines. Pero una kong pumasok sa Middle East, doon sa company sa Jeddah, is parang general foreman lang ang una kong pinasok kasi wala na yung bakante, hindi na bakante yung engineering position. Opo. Dahil may nagrekomenda sa akin pinsan ko na nagtatrabaho doon sa the same company. Sabi niya, tanggapin mo na lang yung general foreman. Ang importante, makarating ka muna doon para then from there, let's see kung kung may elevate yung position mo. Baka So, kaya naman nyo po tinanggap. Sorry po, baka tinanggap ko kaya yung nyo mas naman mababa. tinanggap dahil baka times 10 sa sweldo nyo dito. Diyamak naman na mas mataas naman doon kaysa sa Philippines talaga. Dahil dollar earner ka na doon kahit na general foreman ng position, pinagpalit ko sa senior engineer from senior engineer, nag-demote Kaya mo na nga. general foreman. Oo nga. Bumaba, ano? Hindi po kayo Bumaba. nahirapan no? Laki na Pastor? ibinaba dahil from professional engineer, magiging general foreman ka lang. Oy, Oo nga. Pastor, aba, ang pinag-uusapan dito, pera. Totoo. Hindi title. Mataas nga ang posisyon mo rito. Gutom naman. Maliit. Hindi naman siguro gutom. Kulang naman. Kulang, okay. Doon nga, mababa nga ang posisyon mo. Malaki naman ang sweldo. Siguro ganun po naging pananaw nyo, Pastor. Bottom line, mas mataas pa rin yung income kesa sa dati, of course. Kaya lang, siyempre, dahil malayo ka naman sa pamilya mo. Yun. So, it is a 2-year contract muna, nung una. Ganun. Pero, ang kakaibahan na nangyari na hindi ko inasahan, nung makarating ako sa Jeddah, Opo. nandun na ako sa trabaho ko, general foreman. Opo. Siguro after a month, merong nag-resign na engineer na Pilipino. Ayaw na niya. So, umuwi siya. So, nabakante yung posisyon. Nung nabakante, nakita ako na ang qualification ko talaga, engineer. So, imbis mag-hire sila sa Philippines, na-reclassify na lang nila yung aking position. Oy, hallelujah. So, biglang na-promote ka agad after a month. Wow. Galing. Di, tama po yung rekomendasyon sa inyo ng inyong pinsan na nag-recruit. Tanggapin mo lang muna. Opo. Akala mo, Ang hindi mo galing na naman. makukuha yung
ina-aspire mo na posisyon. Pero ang Panginoon, marunong siyang gumawa ng paraan paano ka bumalik doon sa talagang posisyon mo. Isa sa Amen. pero ang ano nito ang yung panahon na yon hindi pa ako mananampalataya noon. Ako nandun pa rin ako sa dating pananampalataya na kinagisnan. Pero para sa akin parang blessing 'yon. Siyempre na-reclassify agad, hindi pa nagtatagal. Pag na-reclassify ka sa position, mare-reclassify din siyempre yung sweldo mo. Tataas din yun. Talaga. So nadagdagan na yung sweldo ko doon. And then mula doon nag-stay ako doon sa company na yon ng 9 years. Wow. 9 years ako doon sa 3 proyekto yung pinuntahan namin diyan sa span ng 9 years. Sa 9 years, Pastor, ilang beses po kayong umuwi? Meron kaming benepisyo na umuwi ng 1 beses sa 1 taon. Pero 1 buwan ka lang sa Philippines. Kailan bumalik ka na uli sa job site mo. So, at least every may 1 year, month. 1 month ka lang sa Philippines. So, all iniwanan expenses niyo po paid yun. yung anak 3? Naiwan kay Sister Zelda sa Philippines. So, magkikita lang kami every year, 12 months. Within 11 months, makakauwi ako. And then, babalik ako after a month. For the next 9 years yun. 9 years? Pastor Dong. So, ibig sabihin, 9 months lang kasama. Within 9 years. Hindi ko ma-imagine si Pastora Zelda. Ano kaya si Pastora Zelda na iniiwanan ng Kaya nga, 11 months? may kinalaman ng... Hindi ko maintindihan, Hindi ko maintindihan. may, Adda ko maisunad, Toy. Tatlong makatungtong ko. Hanggang makatagari. 12 years yun, hindi 9 years. 12 years. Sumagot. May number pala. Yung unang trabaho. Yung number. Yung unang trabaho, 9 years. Anong una? Kasi 2 company yun ang naman napasukan po. ko dun Pero total, all in all, 12 years ako sa Middle East. Ay, grabe. Middle East. Opo. Gabi, pakita mo nga yung mga pictures, please. Grabe, Opo. Hirap nun, Pastora May. Yung mga bata, maliliit pa. Opo. Yung nanay, nag-iisa lang yon. Oo. So, paano yung... Hindi, Reyna siya noon. Marami siguradong katulong kasi kung times 20 na ang sweldo, dollar pa. Uy, Pastor. Ang misis ni Pastor Mike, Ilocano. Ilocano, ten. Katulad ko din. Katulad mo. Masinop sa pera yun. Di naman lahat ng Ilocano ganyan Ay, ganun ba? Si Manang di ganun Hindi, masinop yun. Ikaw nga di rin, hindi kayo ganong bulas ata. Hindi nga, masinop nga kami. Masinop, Pag okay. pumasok sa amin, nahirapan ng palabasin. Masinop talaga yun. Shortcut. Masinop. Ayaw akong bigyan ng allowance Yan na nga sinasabi ko Yan na nga. Pero di naman napariwara. Hindi. Nauwi naman sa maganda. Yun ang magandang balita doon. Totoo yun. At yung mga anak, tingnan mo naman, blessed na blessed. Tandali. Okay. Hindi ikaw ang guess ha? Okay. Huwag mo siyang sagutin. Okay. Alright. Sige. Pastor, sa 12 years po ninyo sa Saudi, iniwanan yung 3 ang inyong anak. Nadagdagan po ba? Oo, siyempre naman, madadagdagan. Kaya nga sabi ko nga, pag uwi ko minsan sabi niya, uy, may bago tayong baby. Hindi nga kasi, nung una kong umalis, nung 85, nung 86, ipinanganak si Les So, si Lester. nung umuwi ako, buntis siya noon. Nung umalis ako, buntis ako nung year, siya pala nung year na yon. So, kaya si Les, ipinanganak ng 1986. Kaya pagdating ko, may baby na uli kami. Naging 4. Pinagpala. O tingnan naman, blessed na blessed ka naman kay Lester, no? Tapos, Pastor, Tapos?
So yung Pang-apat na, first, si Lester na. hindi si Lester, Zelmic yun, si Les ang tawag Ah, si natin. Les. Si Les. Zelmic. Mm. Yung nasa New York. Zelmic. Zelmic. Tapos, nadagdagan yon after 3 years yata ang gap ni Les tsaka ni France. Mm. Oo, si Franz. So it's like 1990 si Franz. 1990, 4 years. After 4 years nadagdagan. After 4 years. Kaya, sa 12 years na yan, naging 6 po ang inyong anak. Hindi, 5 pa lang siya la. 5. Oh. Sa Philippines pinanganak yung 5. Mhm. Sa Australia na yung isa. Uy! Nakarating na tayo ng Australia. Yun yung si Joshua. Oo. Ang Pero bilis, bago ah. yung sa Middle East kasi nung Mm. after 3 years ko na nakaalis, 1985 ako umalis eh. Opo. Noong 1988, doon ako inengkwentro ng Panginoon, ng Diyos. Wow. Doon mismo sa Saudi. Opo. Doon ako nagkaroon ng spiritual new birth experience o yung tinatawag natin born again experience. Amen. Doon ay nabago yung aking konsepto sa buhay, nabago yung pananaw ko sa maraming bagay, Mm. pati yung Pastora, direction ng buhay. Na-inlove siya ulit. May sumasagot po. May sumasagot. Meron po yatang ano dito eh. Ano ba yung second caller? Oh, may echo. May echo sa likod. Na-inlove sa Panginoon. Ayun naman talaga. Ayun. Oh, gusto ko yan. Sige, dali. I Pastor love it. Mike, meron Po. po ako sa inyong tanong. Di nagkaroon ka, na born again ka. Ano po yung dumating sa inyo? Bakit kayo dumating sa puntong nagdesisyon na tanggapin ang Panginoong Jesus? Bakit ka dumating Anong pangyayari doon? Oo, born again experience? Yung dumating ka ba sa kailangan mo na talaga makilala ang Diyos? Ano po yung dumating sa inyong ganung tagpo? Maraming Ano ang factor? maraming experience ako sa buhay na Mm. hindi ko may pagmalaki dahil hindi ko parang yung takbo ng aking mga luho and all of that Mm. ay dumating yung point. It's just like na dumating yung punto na ang Panginoon Diyos ay parang nagpapakilala sa akin nung panahon na yun, noong 1988, Mm. na nararamdaman ko sa kalooban ko na kailangan ko siya na makilala. Wow. Meron yung tinatawag na deep conviction. Mm-mm. Dahil meron ako na encuentro na isang maliit na group ng mga Kristiyano doon sa Middle East Mm-mm. na nag-aaral ng Biblia. Mm. Isang maliit lang na grupo pero mga Kristiyano sila. Mm-mm. Kakaiba yung kanilang ginagawang pag-aaral at Mm-mm. doon ko lang na parang nag-umpisa na talastasin o unawain kung ano yung pinag-aaralan nila. Parang curious lang ako nung una pero hanggang nagkaroon ako ng strong conviction Opo. na parang may nangungusap sa akin sa aking espiritu na hindi ko siya talaga kilala pero dapat kilalanin ko siya. Wow. So doon sa conviction na yon, doon ako nagpursige na unawain kung ano yung naririnig kong conviction na yon sa espiritu. Hanggang dahil parang ipinag-pray ko talaga literally, pinag-pray ko sa sarili ko sa Diyos. Sabi ko, hindi kita kilala at nais kong makilala ka kung ikaw ay talagang totoo. Oh. So yung simpleng panalangin na yun, nung nandun ako sa barracks ng aking trabaho. Opo. Doon nag-umpisa yung hunger and yung journey hanggang unti-unting ginigiya ka ng Panginoon sa iba't ibang karanasan hanggang makilala ko talaga siya. Kaya nung 1988 na siyempre dahil meron kami maliit na pag-aaral na Bible study sa doon lang sa aming compound. A small group of Christians, pinag-aaralan namin yung salita ng Diyos.
At Mhm. sa kagandahang ano naman, nakapagdala talaga ako ng isang maliit na Gideon Bible nung araw na yun. Wow. Meron akong naibaon na Mm. ibinigay ng kapatid ko bago ako umalis ng Pilipinas noong Mm. 1988. Sabi niya, dalin mo tong Bible. Ayoko pa nga tanggapin dahil pa sabi ko pupunta ako sa Muslim country, baka mamaya bawal yan, sabi ko. Opo. Sabi niya, hindi, basta itabi mo lang sa bulsa mo. Sabi niya, siya nagpumilit Mm. na dalhin ko. So, Mm. sakay naman, nadala ko yon, naipasok ko sa, talagang bawal yun doon actually. Mm. Hindi, pagka nakita yun, may kukumpis kayo ng mga authorities. Mm. Pero nailusot ko dahil nasa bulsa ng jacket ko lang, hindi naman kinakapkapan ng mga pumapasok doon eh. Ang binubutlat nila doon yung bagahe mo eh. Oh. Pag pumasok ka sa Saudi, ganun ang sistema doon. I-inspectionin maigi yung maleta mo, kung ano mga laman nun, at lahat ng ayaw nila, tatapon nila sa basura. Oh. Lalo na kung Biblia, ganyan, at nakita nila, itatapon nila yan. Mm. So yun ang naging course ng aking umpisa. At nung nagkaroon ako ng conviction na yon, meron din nag-share sa akin ng magandang balita, Opo. yung gospel mismo. Oo. Nung ako'y tinanong ng isang kapatiran na sabi niya, kung mamatay ka ba ngayon, alam mo kung saan ka pupunta? Sabi ko, alam ko. Oh. Sabi niya, saan ka pupunta? Sa impyerno, sabi ko. Uy. Straightforward, parang yun ang pagkaintindi ko eh. Dahil alam ko yung kinasadlakang Lifestyle. buhay, Oho. hindi talaga ako katanggap-tanggap sa Diyos. Oh. Dahil sa dami kong kalokohan na ginawa sa sarili ko. At Mm. alam ko na pupunta ako sa impyerno, sabi ko. Kaya sabi niya, meron kami magandang balita sa iyo. Wow. So from there, pinaliwanag nila briefly ano yung ebanghelyo ni Kristo. Mm. Acceptable naman ako doon sa sinasabi nila, na sinishare nila. Dahil nakapag-aral din naman ako ng religion nung araw, mga basic teachings ng Kristyanismo. Mm. So from there, tinanggap ko yung ebanghelyo, and then in a very short time, kasi yung job site namin malapit sa Red Sea yun eh. Mm. So inanyayaan nila kami. Ako actually nagkaroon ng conviction. Sabi ko, paano ba ako talagang makakasunod sa ano ng Panginoon? Kasi naririnig ko yung mga teaching ng water baptism na Opo. sa mga Bible study. Nagkaroon ako ng conviction. Sabi ko, gusto ko magpabautismo. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Sabi niya, madali lang yun. Pupunta lang tayo sa Red Sea. And then from sa Red Sea, pwede ka namin bautismohan. Oh. So yun na yung naging course nung nabautismohan ako sa Red Sea. Nung November 1 yun eh. Wow. November 1, yung sabi nga sa Pilipinas eh, araw ng mga patay. Para sa akin yung araw ng pagkabuhay yun. Oh. Amen. Kasi water baptism ko yun. From there, nag-decide ako na sumunod sa panawagan ng Panginoon o yung tinuturo sa Biblia. From there on, yun na yung pinurso ko na na journey ko. Wow. Wow, galing. Praise God. So paano po kayong yung sa inyong paglagong spiritual diyan? Paano niyo po itong binahagi sa inyong pamilya sa Pilipinas? Yung nung ako ay lumalago na, siguro na mag-iisang taon na Kristiyano na ako. Pero actually, ang communication naman namin is via letter o sulat o kaya voice tape. Oo, letter pa. Pag merong uuwi o pwede mo namang email din yung voice tape. So, naging una kong mission is ibahagi yung ebanghelyo ni Kristo dahil naunawaan ko na sa misis ko. Oh. Si Zelda, siya ang una ko actually na binahagi na ng ebanghelyo na aside doon sa Middle East, sa nasa Philippines, siya ang una kong binahagi na ng ebanghelyo. By letter and by voice tape, in-encourage ko siya na kung meron siyang yung may matagpuan na gawain katulad ng gawain na nakita ko doon sa Middle East. Tsaka yung kahirapan, challenge kasi sa Middle East, alam naman natin na hindi naman open yung
ibang pananampalataya dun eh. Dahil Opo. Islamic country yan. Mm-mm. So, lahat ng gawain ng Kristiyano doon at kahit anong faith na hindi Mm. Muslim, Mm. underground ka. Mm. Isa yan sa mahirap na posisyon ng mga mananampalataya doon na laging nakatago ang gawain. Hindi pwedeng ma-expose ng katulad Mm. sa ibang bansa. Pastor, ang dami nang naiinggit sa'yo. Sa Red Sea daw po kayo na-baptized. Wow, ang galing ng water baptism sa Red Sea. Ano po ba ang pagkakaiba ng water baptism sa Red Sea at sa ilog o sa swimming pool? Sa Red Sea po kasi ang lamig ng tubig. Ay, sa Napakalamig. ilog na lang ako. Mga Eh, kabangers. ang baptism ko pa naman noon eh, yung mag-aagaw dilim na, mag-aalas 6 ng hapon. Naku, Nako. lalong malamig yun. Lalong lumamig. Mga kaabangers, Ah. hindi ibig sabihin ma-Red Sea, mailog, Mm. madagat, siya ay mga contact point lang. Ang pinakamalalim na meaning niyan ay obedience. Yun. Pagsunod. Yan ang Amen. pinakamalalim na meaning. Mhm. Catch the spirit. Kasi kahit naman ilubog ka sa sophisticated na tubig, Mm. pag wala talaga si Lord, Mm. wala talaga. Sabi po ni Wilson Pergis sa Italy, maganda daw ang Red Sea, napakaaliwalas daw po ng tubig. Kasi tahimik yun eh. Red Sea, malinis. At, ganun. Mm. Kaya lang malamig talaga. Oh. Tulad ng Sobrang sinabi alat. nga ni Pastor Dong, naniniwala ako doon dahil nung nagpabautismo ako, tanda ako, Opo. dahil siyempre, yung sinuot kong long sleeve kasi Oh. malamig. Opo. Nag-long sleeve ako, Ah. may naiwan na Marlboro doon sa bulsa ko. Doon, kasi nung araw, naninigarilyo nga ako nung. Nung umahon na ako sa tubig, nakaahon na ako, nandun pa yung Marlboro sa bulsa. Alam niyo, talaga narinig ko sa, hindi naman audible, pero may nangusap sa akin, sabi niya sa akin, intindi ko ngayon doon, yung Holy Spirit talaga nang nagsasalita. Sabi niya, anong balak mong gawin dyan sa Marlboro sa bulsa mo? Oo. Ngayong nabautismo ang gana. Sabi niya. Opo. Padala mo Siyempre, sa misis mo. sabi ko, hindi ko pwede padala sa misis ko to. Hindi, Meron pong party line, mga ka-daily life sharing. Real life talk! May party line po tayo. Pastor, sandali ha. Sabi po ni Francisco Ariola, Okay. sa Saudi rin daw po siya na born again noong 1988. Okay. Oh, baka kakilala niyo po ito. Oo. baka magka-classmate kami niyan. Oo nga. Sabi ni Pastor Mary Ann de Torres Sabio ng Muñoz Nueva Ecija, buti daw kasamang nalubog yung Marlboro. At Tinapon ko nga sa dagat, yung hindi pa nga nabubuksan eh, isang buong Okay. pakete. Mm. So, it's really obedience. Yung tinapon ko sa dagat, sabi ko, hindi ko kailangan ng Marlboro. Oh. Dahil nabautismuhan nga ako eh. Literally, Amen. kasi yung paliwanag, it is not only identification with the death and resurrection of Christ, kundi cleansing din eh, yung Yes. matter eh. It's So, true. hindi ko kailangan, sabi ko, kahit na hindi pa nabuksan yung isang kaha, tinapon ko talaga sa dagat yon. Mm. And then, from there on, talaga nawala yung vision na yon. It's like, yun ang naging Wow. mark. Hindi na si Lord. Hallelujah. Nawala na yung vision na yon. Oo. Mm. Naiwan na doon nailubog na doon sa tubig, sa dagat. Amen. Oo nga. Yun lang po bang paninigarilyo ang nailubog o lahat? Siyempre, dapat lahat yung ipaunawa sa ng Panginoon. Opo. Oo, Kailangan totoo. naiintindihan ng mga ka-daily life sharing, hindi po partial lang paglubog. Hindi, kasi kung yun lang, let's say, para sa akin, kasi personal experience, Oo. Opo. na dapat render yung mga ganun. Maliit na bagay nga yan eh, dahil meron naman ako mga kilala, hindi naman Kristiyano, pwede rin silang mag-quit sa smoking. Oo. Kaya sabi, pero ang pinaka rito, tama yung sinasabi ni Pastor Dong, it is really an obedience, whether small or great, Mm.
are you really listening to the voice na nagsasabi sa'yo? Yun. Yun ang punto. Mm. Nakikinig ba tayo doon sa boses ng Diyos? Mm. Kung may pinahayag sa'yo. Praise God. So, Oo. Pastor, ang kasunod kong tanong, after po nung encounter ninyo sa Panginoon na napakalalim, sigurado po, sa puso ninyo, excited na kayong umuwi this time. Oo, yung unang... Kasi ang dala mo, hindi lang dollar, di ba? Dala mo, Oo. mabuting balita na. Siyempre, excited ako dahil meron akong may share na real life experience na Yeah. hindi kwento-kwento lang, Opo. kundi naranasan talaga ng buhay ko na merong yung tinatawag ng romance na transformational experience. Oo. Kaya kung siguro kung may magpatotoo sa experience, transformational life ko, siguro tanungin niyo na lang si Mrs. Oh. Oo, kasi Kung siya, totoo man yun o hindi. oo, siya ang Opo. saksi. Kasi siya ay maraming naisishare yan. Nung Wala na last po siya sa kaming party line, nag-visit, nagpapakita na po sa akin. Nasa harapan ko na po siya. Madamdama, tagtungtong ang kakamakatagari. Urayay, murayay. At dan tulat tatel daw mo, manang ko. I miss you, Manang. I miss you. so, binalita ko sa kanya yon yung Oo. Ebanghelyo, yung Gospel of Christ. And then, binautismohan ko rin yan doon sa bahay ng nanay ko, di ba? May swimming pool. Oh, ikaw nagbautismo sa Oo, sa doon asawa sa may mo. swimming pool. Oo nga, may swimming pool yung bahay nila Oo sa nga, kita ko. Quezon City. Pastor, nung nandun po kayo, naging pastor na po kayo kaagad? Hindi Bago kayo pa. umuwi? Hindi Hindi. pa. Oh. Leader Matagal lang pa. muna kayo. And ano pa, kasi kung 1988 yun, hanggang 97 ako doon. So, imagine Opo. mo yung span. Oh. So, ang journey ko bilang Kristiyano mula ng 1988, Opo. consistent kami na dumadalo sa mga underground gathering ng mga Christians, mga secret place ang tawag namin. Oh. Maraming churches doon na talagang underground. Mm. Doon nag-start kami na dumalo. Merong discipleship kami doon, merong worship, merong fellowship. And then, ang exciting, yung mag-share ka ng ebanghelyo sa labas. Wow. So, natutunan namin na magbahagi ng ebanghelyo sa mga marketplace, sa mga shopping mall. Oh, kahit na bawal. Kailangan Tagalogin mo para hindi ka naintindihan ng Arabo. Yun, ang Kasi mabuting balita. Kung i-Englishin mo, baka maintindihan niya, mas mamaintindihan niya kung English. Paano yung mga naririnig ko dyan na kapwa mong Pilipino, isusumbong ka, naranasan nyo ba yun? Oh, yung talagang doon, yung mga Muslim na Pilipino kung minsan may mga time na maka-encounter ka ng mga espiya, tawag namin mga nag-i-spy lang. Opo. Kasi nung panahon namin doon, talaga na persecute ang church doon. At kung makakahuli sila ng mga ganong gathering, yung nag-i-spy, merong pabuya, merong reward. Nako. Kaya medyo mag-iingat kayo sa doon, sa higpit ang screening, hindi ka basta makadalo ng gawain kung walang endorsement na kilala ka. Hindi ganun kadaling pumasok sa mga fellowship dahil may danger na mahuli kayo. At malaki ang consequences pagka nahuli kayo. Oh. Ay, nako. Well, anyway, talagang yan ay mga kwento ng mga Sandali, Pastor May. naniniwala kay Jesus. Sandali, Pastor May. Kasi sige, Pastor. makikita mo, Pastor, no? Kung paanong ganong kahirap ang fellowship ninyo sa gawain doon. At ganon din kayo kainit pa rin magpursige kahit alam nyong nakasalalay yung sitwasyon, bawal sa paligid. Samantalang dito sa Pilipinas, ang laya-laya, ang hirap pang mapapasok. Yun ang matindi. Ang laya ng ebanghelyo. Malaya sa gawain, nakakarinig pa sa TV, naririnig ang lahat, pero ang dami pa rin napariwara. Samantalang kayo dyan, nagtitiis na nga kayong paanong makapasok ang fellowship.
nagtitiis na nga kayong paanong magkaroon ng fellowship Opo. at nag-iingat pa kayo sa mga taong kasama nyo, meron pa rin kayong matinding mainit na Oo naglalagablab nga, no? na init. Sabi nga ni Pastor Joe Hernandez sa Batangas, Oo. blessed pa rin talaga tayo sa Pilipinas kasi malaya tayong nakaka-attend. Oo, kaya sabi nga ng Romans ay gamitin nyo ang inyong kalayaan. Opo. Isang kalayaan na sumunod sa Diyos, hindi kalayaang para sundin ang kalayawan. Totoo yan. Ayan yan eh. Mm-mm. Ay, Pastor Mike, ikwento mo pa nga yung mga matinding encouragement sa mga nakikinig ngayon sa ka-DLS. Malaking sa amin bilang mga OFW na tinatawag doon, mga overseas Filipino workers. Sa amin, malaki yung benepisyo ng magkaroon ka ng fellowship na gano'n. Dahil unang-una, malayo ka sa pamilya mo. So, ang isang kalaban mo doon, yung lungkot dahil malayo ka sa pamilya mo. Opo. So, kung meron ka namang naituturing na parang talagang close, like a family, may God, hindi lang yung parang company lang. Kasi iba yung company dahil ang kasama mo doon, mga iba't ibang lahi din eh. Iba-ibang pananampalataya. May Hindu, merong Taoist, merong Muslim, merong walang religion, merong... So, hindi kayo magkaisa sa pananaw. Opo. Dahil ang pinunta niyo doon, trabaho, hindi naman makipagtalo ka sa relihiyon. Pero kung nung kami ay nagkaroon ng fellowship, isang malaking benepisyo sa akin yun, personally, dahil meron kang nararamdaman na idinudulot ng Panginoon mismo. Yung pagkakaroon kayo ng pagkakaisa at meron kayong spiritual growth. Amen. So yung imbis yung lungkot ang naiisip mo, mas gusto mong pumunta doon sa gawain kahit na delikado. Oh. Parang nasusustain yung inner hunger mo in that sense. Merong kasi kung hindi na-empower yung inner hunger mo. Ang kalaban mo doon malaki dahil yung lungkot mo, yung pagod mo, kuminsan kung discouragement mo, maraming Pilipino na hindi makatagal doon sa kalagayan dahil mahirap din tumira sa ibang bansa, lalo iba ang kultura. Maraming restriction, maraming hindi mo pwedeng gawin. So yun, Imaginin ang mo, benepisyo is really meron kang Christian community. Kaya lang, meron danger lang. Yung kung kayo nahuli, yun ang danger. Uwi ka, papauwi. Alam mo, Pastor Mike, kagabi may men's fellowship sila Pastor Dong. Merong isang nagtanong. Ang sabi niya, paano po bang babalansehin yung nagtatrabaho ka tapos naglilingkod ka? Kasi ang hirap naman ng nagtatrabaho ako tapos maglilingkod pa ako. Paano ko po bang babalansehin yun? Yun ang tanong kagabi. Ngayon, base po doon sa ikinukwento ninyo na lalo dyan, talagang kailangan nyo sumunod sa oras. Di po ba sa trabaho? Susunod ka sa oras sa trabaho. And yet, naririnig ko sa bibig nyo mismo yung para magkaroon ka ng ibang avenue na lalo kang maging matatag, matibay. Nakita mo na yung salita ng Diyos, daig pa ang vitamins. Di po ba? Opo. Yung term na pagbabalanse, I think that is, sa akin, hindi yun ang proper equation. Ano po? Kasi yung buhay sa pananampalataya, hindi yan, naintindihan ko yung ibig nilang sabihin na binabalanse. Ibig sabihin, binibigyan ng panahon bawat Totoo yun. Pero ang buhay pananampalataya, hindi naka-equate sa isang side lang. And then, pag sa kabilang side, wala. Ang buhay ng pananampalataya mo ay continuous whether you are in your family, or you are at work, or you are at church. Kaya hindi mahirap na ibuhos mo yung oras mo kahit anong oras yun. Kumbaga, meron siyang, yung isang bagay na mahal mo, hindi pwedeng mahal mo lang siya doon sa isang panahon na yon. Hindi ba ganun ang equation? Ang mahal mo kahit anong panahon. Yun ang matindi. doon. Hindi patay sindi. Hindi yung mahal ko lang dahil oras ng pamilya, mahal mo yung pamilya mo oras. Hindi yun ang equation. Ang equation is, alam mo, kung ano yung mahalaga sa'yo,
andun lahat ng buhos ng oras mo. Amen. Tindi, no? Ano ang pinapahalagahan mo? Mahalaga sa iyo yung pananampalataya mo sa Diyos. Mahalaga din sa iyo yung pamilya mo. So, hindi dapat sila naglalaban. Oh, Oo, yun. totoo. Yan, Pareho maganda lang po. sila mahalaga. Oo, parang sa pag-aaral din. Kasi katulad dyan, nakita ko po yung bunso ninyong anak. Nag-aaral, Naglilingkod. nagtatrabaho, naglilingkod. Nakita pa namin doon. Nakagraduate pa ng 2 kurso. Oh, nakita pa namin doon na tutugtog siya tapos nandoon pa sa tindahan nagtitinda ng damit. Nagpunta kami ng... Nagpunta kami, anak, ikaw pala yan. Naku, grabing sipag ng Nagtitinda bata. pa. Pero nakagraduate pa ng 2 kurso. Tapos naggugupit pa doon sa barbershop. Opo. Ang tindi, sabi ko, anak, Ibang klase, sana ano? lahat ng kabataan. Ngayon, nakita natin may pinagmanahan. Oo nga, kasi ang like ama, father, like son. ang ama may, Maganda po yung sinasabi niya, Pastor. may pinag-ugatan. Alam niyo po ba, ito, maraming nagko-comment. Talagang sabi nga ni Kati, uy, ang mahal mo kahit anong panahon. Yun. Kung anong mahalaga sa'yo, yun ang bibigyan mo ng panahon. O yan, Yun no? nga. Marami pong nakakasagot sa mga Kasi sinasabi. magre-replika yun, Pastora. Doon sa pinaniniwalaan mong source Yan. at yung resource. Mm-mm. Kaya makikita mo, Pastor Mike, tama ka eh. Kasi si Jesus, walang ginagawa liban sa nakita niya sa kanyang ama. Ayun. Yan ang source and resource. Yes. At wala siyang gagawin na hindi ginusto ng kanyang ama. Yan ang resource at source. Mm-mm. Di dapat maghiwalay yan eh. Tama po. Parang puno at sanga. Oh. Di pwedeng maghiwalay. Mm-mm. Nagkadugtong lahat yan sa buhay mo. Yun. Yung mantsa lang ang dapat himihiwalay O sa... yun, yung mga mansado. Masyado naman kayo seryoso. Yung mantsa ang dapat hinihiwalay. Ayun, oo, yung mantsa. Kasi yung mantsa, hindi yan maganda sa damit. Oo. Sige pa nga, Pastor Sabi po Mike. ni Wilson Pergis sa Oh. Italy, relate match daw siya sa'yo. Oh. Sa sinasabi mo, Pastor. Oh. Sabi ni Pastor Presiliano Lampago Sayo ng Cebu, yan ang totoong faith kay God. Amen. Oo, sige pa nga, Pastor Mike. Dagdag mo pa nga. Mhm. Napakagandang ano. Okay. So, yun ang aking pananaw na Mm. pagka wala ako doon sa gawain, Mm. meron naman talagang oras ng trabaho doon sa Middle East sa Opo. Oo. Ang trabaho namin, nag-i-start kami ng alas 7 ng umaga sa site. Pero Opo. kung office at work, alas 8 ang start. Mm. Matatapos yun ng alas 5 ng hapon. Mm. Oh. Ang fellowship naman doon naka-organize sa gabi. Oh. So walang conflict sa amin sa trabaho dahil Oh. kaya lang may mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin. Mm. Kung ang gusto mong gawin muna yung pumunta ka sa fellowship at mag-aral ng salita ng Diyos at pumunta sa discipleship, Mm. mababawasan na yung tinatawag mong leisure time. Wala yung leisure time na Wala na yung totoo. nightlife. walang Totoo. yung nightlife, wala Maiiwasan. yun. Siyempre, pinagpapalit ko kung alin mahalaga sa akin. Yun. Totoo. Pastor, hindi po ba mas less gastos? Less gastos, mas more saya. Yun. Kasi yung leisure, Mm. mas maganda yung pleasure. Oh, anong pagkakaiba? Ang pleasure yung Panginoon nagbibigay ng pleasure hindi lang leisure. Yun. Leisure yung pansandali ang leisure time na sabi. Wow. Minsan hindi natin ma-identify yung difference ng leisure sa pleasure. Yun. Sa ang Biblia, matindi kasi. merong binibigay na pleasure. What is pleasurable to the Lord, sabi. Mm. Oo nga, tama. So, I would rather choose to be with the brethren Mm. to spend my entire evening Mm. kasi nandun naman ang fellowship naman doon, meron na kaming maghahain na kami ng sarili na. Kami na yung nagluluto ng hapunan, sama-sama kami nagsasalo-salo. Oo, saya nun. And then mag-aaral ng Biblia. Uuwi na kami ng amin sa aming accommodation mga bandang alas 12 na o alas 11 ng gabi. Mm. Oo. So, ang tulog mo na lang Galing. like 6 hours. Mm. So, pasok ka na naman sa trabaho kinabukasan. So, yun ang routine. Oh. Naglalagay lang kami ng oras sa pag maglalaba ka ng damit mo. So, yung may schedule. Gagawa ka na schedule. Yung Webes, laba.
So, ang church time is like lahat ng libreng time after na magawa mo yung mga dapat mong gawin pa sarili mo. Gaya ng grocery mo, yung kayong laundry mo, yun lang naman ang pagkakaabala mong personally. Yung grocery tsaka laundry. The rest is libre ka sa gabi. So we choose to go to the fellowship if kung may available every Monday, Tuesday, Wednesday, pwede kaming magtagal doon ng ganong dahil iba yung spiritual nourishment sa basta lang naaliw ka. Yeah. Kasi marami rin akong kasama na Pilipino at saka ibang nationality. They would rather choose to stay in their accommodation. Manunood lang sila ng TV, nanonood ng mga movies. Yun lang naman ang leisure nila ron. Yun ang leisure dahil saan naman sila pupunta? Wala namang nightclub doon, wala namang movie, wala namang... Or yung iba namamasyal sa park. Kami naman, imbis mamamasyal kami sa park, pupunta kami sa park pero mag-evangelize na lang kami ng kaluluwa. Galing. Ginagawa pa rin ang gawain ng Diyos. Amen. Praise Kasi God. nung binabasa namin yung Book of Acts, yun ang ginagawa nila sa Book of Acts. Ang nakapag-inspire sa akin doon yung Book of Acts nung binabasa namin yun. Parang ganoon ang kalagayan namin sa Middle East noon dahil ang sa Book of Acts may persecution, merong challenges, may trial. Sabi ko, this is like parang real yung Book of Acts Part 2. Oo, nasa Bible talaga. Grabe, so nakaka-inspire yung, alam mo yung kwento ng mga apostoles ng araw na yung nagiging challenges nila. Nararanasan namin. So nakaka-relate kami dun sa environment na nire-restrict ka, hindi ka pwedeng mag-open ng gawain ng ganun basta. At pag nahuli kayo, pwede kayong ikulong, katulad nila Pedro na ikulong. Talagang meron nangyayaring ganun doon. Tindi, Wow, Pastor, talagang Pero nakikita ko, victorious sila. ang lalim ng inyong foundation. Oo. Mukhang napakalalim ng inyong naging foundation sa paglilingkod sa salita ng Diyos sa Saudi Arabia for 12 years. Ano po? Pastor, meron po ba yung malaking kinalaman dahil ngayon ay nasa Australia na kayo? Meron po bang malaking kinalaman yung binuo ng Panginoon sa inyo diyan sa Saudi bago po kayo itawid ng Diyos sa Australia? I believe meron it is all connected sa pathway na itinalaga ng Panginoon sa amin. Hindi ko man to nakita nung araw, hindi ko nakikita nung araw yan. Basta ang alam ko lang, naglilingkod ako sa gawain doon for many years hanggang naging pastor kami na identify na kami na mag-lead ng mga congregation. Hanggang doon sa extent na yun kasi nakapag-plant kami ng mga 10 churches underground. Wow! Doon sa span na yun, nandun ako, nakapag-plant kami. From one congregation, nag-start kami isang kongregasyon. Nagkaroon ng persecution noong early 1990 o 91, 92. Siyempre, pag may persecution na gano'n, nagkakahulihan. Kakalat yung mga hindi ka pwedeng mag-stay doon. So, dahil pinersecute ng authority yung fellowship namin, disperse kami, lalo naman dumami yung naging life. Hallelujah! Imbis na isa lang, naging 3 agad kaming kongregasyon dahil na-disperse yung isa. Na-multiply agad sa 3. So nagkaroon na agad ng multiplication dahil nakita namin yun dun sa talaga yung ang Panginoon talaga igigiya kanya na may di-distinguish mo na galaw ng Diyos yun. So kuminsan ito yung principle yung kuminsan yung growth hindi basta yan nakikita sa magandang environment agad Oo nga, totoo. Ang growth kuminsan mas explosive siya kung merong matinding trahedya na dumarating sa gawain o sa mga mananampalataya. Kasi lulutang talaga yung kung ano yung foundation sa loob Tama ang 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 11 Kasi yung foundation, lulutang yung totoong foundation, yung foundation na itayo na,
na na-build up na nung dinaan sa apoy, doon lumutang na ang ebidensya. Amen. Sabi Amen. po ni Jonalyn Xiao Ninyalga sa Vietnam, church planting, talagang Book of Acts Part 2. May anointing, courage, transformation, at signs and wonders talaga. Praise God. Oo. Sabi ni Pastor Mary Ann de Torres Sabio, wow, scattered together and multiply. Oh, Oy, talaga. Scattered together. Ang galing naman, Pastor. Ngayon, Pastor, tayo ngayon ay maglalakbay. What made you decide to cross over from Saudi to Australia? Nung nasa Saudi pa ako noon, mga ng 1994. Opo. So 88 to 94, yun ang journey na. Tumawag sa akin yung kapatid ko na nakapag-migrate sa Australia, yung sumunod sa akin, si Patrick. Nandito na siya sa Melbourne noon. Opo. So tinawagan niya ako minsan, sabi niya, gusto mo bang mag-apply dito? Mm. Sabi ko, okay naman, considerably kung papasa. So Opo. inalam ko kung paano. Sabi niya, mag-apply ka lang and then siyempre babayaran mo lahat yung application fees and everything. Opo. Titingnan natin kung makakapasa ka dahil point system ang pagpasok sa Australia. Mhm. So through him, Mm. noong 1994, nag-lodge kami ng application. Habang nagtatrabaho pa ako sa Middle East. Kami, ibig sabihin, kasama mo Baka ng sa family. Kasi family Opo. concession nung in-applyan namin. Opo. So, Oh, in-apply saya na namin ng Saya na ng 1994. pamilya mo noon. Kasama mo na sila. Pero actually, nung Opo. bago ako nakapag-apply noon, bago siya tumawag, nananalangin ako sa Panginoon actually. Mm. Kasi medyo tumatagal na ako sa Middle East. Mm. So, kinakausap ko, Panginoon, sabi ko medyo, yung pamilya ko kasi lumalaki, yung mga bata, Opo. nagiging kuminsan problematic pagka walang father figure. Totoo. It is also a challenge kay Mrs. Totoo yan. Mm. So, nananalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, medyo matagal na rin ako dito sa Middle East. Gusto ko naman talagang maglingkod din sa'yo. Opo. Pero, mas maganda naman siguro, Lord, kung hindi lang ako ang naglilingkod sa'yo, kundi pati yung pamilya ko. Wow. So, ang panalangin ko, sana magkasama-sama na kami ng family ko para sama-sama kami na makapaglilingkod sa'yo, kahit saan lugar yon, Lord. Mm. So, yun ang prayer ko kahit saan lugar. Mm. So, nabuksan yung Australia sa amin. Mm. So, through my brother, sponsorship, in-apply namin ng 1994. Mm. Pero sa kasamaang palad, nung lumabas yung determination, na-deny kami nung first time. Oh. Hindi pumasok yung points namin. Kulang kami ng 5 points. Oh. Pero nag-appeal yung kapatid ko. Opo. Nung in-appeal niya yung decision, Mm. may nakita na na-miss nila yung isang point na dapat nilagyan nila kami ng additional point na hindi nila kinonsider. Mm. So, nung in-appeal ng kapatid ko, na-reverse uli yung decision. Opo. Wow, Kaya nag-grant kami na pumasok noong 1997. Wow. After galing. 3 years. Tagal din. So, akala ko, hindi na kami matutuloy dahil na-deny kami nung una. Opo. Kaya sabi ko sa Panginoon, nung na-receive ko yung letter of denial, sabi ko, thank you Lord, okay lang sa akin kung na-deny kami dahil siguro hindi mo kalooban to. Pero I will just wait kung saan mo kami dadalhin. Basta I'm still praying. Sana magkasama-sama na kami ng family ko. Yun, Amen. naman. Ayan o, sa picture o. Kaya, Ang lilit pa nila. kaya granted kasi So, nag-grant pamilya kami na noong eh. 97. Doon kami na Amen. Ang iniwan liit ko pa na ni yung... Manang Zelda doon o. So, hindi na ako nag-renew ng kontrata sa Middle East nung Oh. tama-tama natapos yung contract ko nung 1990, early 97. Hindi na ako Opo. nag-renew ng kontrata. Kaya lumipad kami ng papuntang Melbourne. Amen. Sabi po ni Yolanda Hiao, wow, ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Panginoon. Amen. Alam mo, Pastor Mike, yung Praise God. isa sa nakita ko dyan na maliwanag ang salita ng Diyos ay nagfo-flow sa buhay mo. Yung sinabi ng Deuteronomy 15, di ba? Verse 4 na ang inyong pamilya ay pagpapalain ko, hindi ko paghihirapin. Tapos pagdating doon sa
Galatians chapter 3 verse 13 to 14 na ang Panginoon talaga inilagay sa atin yung inheritance. I love Manang. I love you Manang. I miss you Manang. Wala na sa party line. Ay nako. Nakakamiss. Hindi na makatiis. Ay nako. Agrobwat kan. Ikamit na lang baga dito ping-ping mo. Sa amin lang mga babae yun. Pastor, Oo meron nga. akong kasunod na tanong. Imaginein mo ito kung napakaganda na po ng kalagayan ninyo sa Saudi. Tapos ngayon, nagdesisyon na kayo, pupunta ng Australia. Most likely, lalong mas maganda ang magiging position mo dyan. Kasi isipin mo, ginagalang ka na sa iyong profession bilang isang engineer sa Australia. Kaya naniniwala ako siguro, Pastor, pagdating mo dyan, ang gandang lalo ng iyong daratnan. Anong nangyari? Yun. Anong proseso? Siyempre, dahil bagong environment at ang una mong nasa isip maghanap ka ng trabaho. Opo. Okay. Maka-assimilate ka sa workforce dito. So lahat ina-applyan ko na kung ano yung qualification ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, parang hindi ayaw nila sa akin, ayaw nila akong tanggapin na magtrabaho dito na lahat ng application ko, deny. Ganon? Kaya tinatanong ko yung sarili ko, ano bang hinahanap ng mga kumpanya rito? Meron naman akong experience. Meron naman akong qualification. Opo. Ayaw Di nila kaya ako shock yun? tanggapin. Siyempre, nagtataka ka. Magtataka ako, bakit hindi Opo. ako matanggap? Ano bang problema ko? Oo nga po. Yun. Okay. Tapos kasama nyo na po yung pamilya nyo nung nag-apply kayo. Dala ko yung 5 bata. Tapos, si Naku Zelda, po. di 6. Di 7 kami. 7 kami sa family. Nakasiksik kami doon sa bahay ng kapatid ko. Naku. Siyempre, may pamilya rin siya. So, mahirap ang kalagayan namin dahil nagsisiksikan kami doon sa bahay nila. Opo. Dahil Kristiyano naman tayo na meron tayong talagang pananampalataya sa Diyos. Amen. Siyempre, gusto rin namin makaaluan sila. Ayaw namin na maging burden sa kanila ng matagal. 6 months na kami nakatira sa kanila. So, kahit wala pa kaming trabaho, hindi pa ako nakapagtrabaho ng time na yun. Nagdesisyon kami na maghanap ng bahay na maupahan. Nako, mga ka-daily life sharing, kanina, yung challenges ni Pastor Mike ay yung sa kanyang paglilingkod na talagang kahit na secret doors, secret ministry, secret evangelism, pero nag-endure siya doon. Nag-enjoy din. At kaya nga nagsimulang mangarap, di ba? Pero ngayon, yung kasunod na naririnig natin, parang ito na yung totoong endurance. Oo. The power to Wala. endure. Kasi yung Walang expectation. makatanggap sa akin. So, Opo. ang una kong ginawa, ito lang, nanalangin uli ako sa Panginoon dahil Wow. sino ba nakakaalam ng future ko kundi siya? Amen. Yun. Kaya malupit. tanong ko sa kanya, Matindi bakit yun. hindi ako magkaroon ng trabaho dito na gusto ko? Ano ang plano mo? Tanong ko, ano ang plano mo, Opo. Panginoon? Wala naman ako narinig na boses, kundi binubuksan ng Panginoon yung avenues and opportunities na kung saan dadaling kanya kung saan niya ako gusto dalhin. Amen. So ang unang binuksan niya na nakatagpo kami ng isang Christian church dito. Itong church na to na kinabilangan namin nung early years na yon. Then from that church, may mga kapatiran na entrepreneur Opo. na nakita nila yung kalagayan din namin. Wala akong trabaho at nagseserve lang kami dun sa church, nasa volunteer. So binigyan nila kami ng opportunity na mag-business dahil entrepreneur sila. Nakapagbukas kami ng grocery. Yun ang umpisa ng nagkaroon kami ng income dahil may grocery kami na minanage. So lahat ng perang dinala ko mula sa Saudi, doon namin in-invest. Nagtinda kami ng mga Filipino products, mga grocery, Filipino grocer. Yeah, tinawag ko ngayon PhilAusis dahil Filipino Australia.
Phil-Osis Oh. Grocer. Oo. So, for 2 years, yun na muna ang ginagawa ko habang nagsiserve kami dun sa church namin. Opo. Nagra-run kami ng business sa weekdays, Monday to Saturday. Mm. Pag Sunday, sarado yun dahil may church kami. Mm. Nag-serve kami sa church. So, sarado ang grocery pag Sunday. Mm. For the next 2 years mula nung dumating kami ng 1997, Mm. 1998, pinanganak pa si Joshua, dinadagdagan pa. Dati 5 lang yung bata, naging 6 pa. Be fruitful and multiply. Oo. Namumultiply doon, pero yung income hindi pa agad mamultiply. Medyo, medyo So, magtitiis ka. ibig sabihin, financially, Pastor, Ah. tumatakbo din yung kakulangan, kakapusan Yun, doon. challenge. Kasabayo, pero ang napansin naman namin, Mm. hindi naman Masaya. kami nagugutom. Hindi naman Yun. kami. Meron naman kami nakakain. Yun. Yun lang, hindi ka naghahanap ng luho ng yung mga bata rin, hindi na rin sila naghahanap ng luho dahil wala namang So, natuto din mga Hanapin bata. Oh. so, nasanay sila na kung ano lang yung meron, di yun ang Oo, kaya halata nga nung nandun tayo, Pastora, Ang no? galing. Nung nandiyan kami sa inyo, halata yung mga bata, hindi, hindi sila maluho. Mm-mm. Si Joshua, makikita mo, ang tiyaga ng bata. Nako, mga ka-daily life sharing. Ako, ang galing. Kami po ay ilang beses nakatira sa bahay ni Pastor Mike at saka ni Pastora Zelda. Pag nandun ka sa bahay nila, ayaw mo nang lumabas. Ayun. Puno na ng pagkain ng lamesa kasi si Pastor mismo nagluluto. At si Pastor Mike, pag nagkwento talagang seasoned talaga. Oo. Pinanday ng panahon. Ang sarap po talaga sa kanyang makinig. Pero hindi sinasabing walang pagtitiis. Opo, oo. O hindi sinasabing puro yung sarap Oo. na wala na silang dinaanan. May Baka dinaanan. sabihin nila nga, ang ganda na ng buhay ni Pastor Mike, walang dinaanan. Nako, mga kaabangers, alamin natin. O, ayun, real life Real talk. life talk! Alamin natin kasi maraming tao, Pastora May. Ang gustong-gusto talaga maayos ang buhay. Amen. Pero ayaw, iniiwasan ang proseso. Opo, Pastor Mike. Sabi Oh. ni Pastor Mary, contentment on God's provision. Yun. tama yan. Opo, talagang Dapat sumasagot may po yung content- ating mga commentator sa daily life sharing eh. Mhm. Oo. Kasi yung sabi sa scripture, contentment plus godliness Hmm. is equal to blessing. Yes, Yun, ang oy. take yun, Isulat niyo po sa inyong comment box. Oo, May contentment take home tayo. plus godliness is equals to blessing. Yan, Oo. talaga. Tindi talaga yan. Ngayon, Pastor, tatanungin na natin fast forward. Kailan po kayo talaga naging full-time na pastor ng Word of Life? Malaking rin yan, malaking transition yan dahil although do sa Middle East naging pastoral team kami ng Opo. gawain doon, pero pagdating dito zero ka muna dahil wala kang connection, hindi mo alam kung paano ang process, hindi mo rin alam kung ano standard. Mm. So ang kagandahan, itong local church na napunta namin ay part ito ng Assemblies of God sa Australia. Uh-huh. So yung aming pastor doon pastor din sa Assemblies of God, Filipino. Siya yung founding pastor ng church na to. So siya yung naging avenue ng Panginoon sa akin na in-encourage niya ako na mag-apply ng credentials sa Assemblies of God Australia. Mm-mm. So unang nabigyan ako ng probationary minister certificate. Ano lang, probationary ka lang. Pero wala kang Wow. local church, kundi Mm-mm. bibigyan ka lang muna ng provision Mm. na titingnan yung performance mo sa ministry and whatever through the supervision ng senior pastor mo. Ganun. Mm-mm. So, na-classify nila ako as a probationary minister ng sa church namin. Yun ang umpisa. Mm. Then, nung ako ay nung nag-Australian citizen kami, after 2 Opo. years, Oh. hindi ko inaasahan na meron palang benepisyo ang mga Australian citizen. Na pwede ka pala kung ikaw ay low income, Opo. pwede kang mag-request sa government ng supplement para makapag-aral ka ng free. Wow. So, nakita na ko yun, na napagtas ko yun, na meron palang
benepisyo na gano'n. So, nung nalaman ko, chinus ko na mag-aral sa Theological Bible College for Wow. the next 3 years. Mm. Dahil nung binigyan ako ng PMC ng Assemblies of God, in-encourage nila ako na mag-undergo ng formal study. Oh. So, kaya nalaman ko yung avenue na yun. Mm. So, nag-apply ako ng parang grant sa government, yung Opo. O-study na tinatawag. Pero theological study ang pinili ko, hindi vocational o whatever. Amen. Hindi secular, kundi theological Bible college. Kaya nakapag-aral ako ng 3 taon muli. Nag-umpisa ako ulit. Diploma in Ministry yung kinuha kong course. Oh. Na pinrovide ng government lahat ng expenses. Wow. Hallelujah. So, yun, isang malaking factor sa akin yun dahil sa spiritual pathway na pinupuntahan ko. Amen. Parang binuksan to lahat ng Panginoon. Kung titignan mo maigi, then hindi ako matanggap sa trabaho, pero pagka nag-apply naman ako dito, nakatanggap ako. Yung pintuan ng ministry ang nakabukas, nakasara na yung pintuan ng secular job. So, saan ka pupunta? Kundi susundan mo lang yung kung ano yung bukas. Yes, natural. So, hindi mahirap mag-desisyon. Ano doon, have you decided kung papasukan mo ba yung door na yun o hindi? Yun lang yun. Wala naman choices eh. Hindi naman yung, hindi, ito yung gusto ko eh. Ang choices, sarado yung pinto eh. Alin ang gusto mo? Yung saradong pinto, antayin mo bumukas o yung pumasok ka sa bukas na pinto? Yun. Yun na ako sa bukas. At yung pintuan na yun, yun yung door of faith. Yan. Na pinrovide sa'yo. Kasi sabi sa Revelation, di ba? Opo. I will close the door that I have the power to close the door and I have the power Amen. to open the door. Open, yes. Amen. That's true. Tama, Pastor Dong. Door of faith na yon. O, tapos, Pastor. So, yun ang pinuntahan ko na dahil na-classify na nga ako na PMC sa Assemblies of God. Then, nag-aral ako ng 3 years habang nagra-run kami ng business and then nagsaserve sa church. Yun ang cycle ng buhay. Oh, hallelujah. Habang kasi ang Bible College ko sa gabi. Sa araw nagtitinda kami sa grocery ng misis ko. Niraran namin yung grocery. Malapit lang yung school ko na walking distance lang halos doon sa grocery. Wow. So, galing. Yun ang cycle. Wala kang masyadong leisure time doon na naman dahil walang liwaliw kundi business, grocery, Bible college sa gabi, and then pahinga ka sa gabi sa bahay, balik ka, serve ka sa church ng linggo. Yun ang cycle hanggang dumating sa point na merong bumili ng grocery namin na Pilipino na mag-asawa. Na hindi naman namin binagbibili yung grocery. Oh. Pero interesado sila na bilhin. Opo. So sabi namin, mag-asawa, nag-usap kami na bibenta ba natin? Sabi, kung maganda yung price, bibenta natin. Pero kung hindi, kaya ayaw namin sana ibenta dahil wala naman kami trabaho. Opo. Yun nga yung bread and butter namin. Pero parang dumating kami dun sa kompromiso na inopera nila kami. Sabi niya, maganda rin man yung offer. Ganito na lang. Tanggapin natin yung offer and then maghanap na lang ulit tayo ng part-time job kung may makikita. So binitawan namin yung grocery. Opo. Kung year 2000. From 1998 namin pinsimulan yun. Noong year 2000, binenta namin. After a month na nabenta namin, dumating naman yung ordination ko sa Assemblies of God. Wow. So, naging full-time ako, Amen. minister. Naging credentialed minister na ako as an ordained pastor. Amen. So after 2 years na nandun ako sa position na yun, tsaka naman nag-resign yung senior pastor namin. Oh, tignan mo naman talaga. Ang galing. Ako lang naman ang ordained dun sa church. Kundi yung galing. iba naman hindi ordained. Kundi professionary pa rin. Mm. So, anong nangyari? Sa akin napunta yung leadership nitong church na to. Galing talaga. Na hindi ko inaasahan. Yung hindi ko, Yan. wala akong ina-aspire na maging
mag-lead ng church, kundi ang aking focus noon, mag-serve, tumulong dun sa gawain. Totoo. Galing. Tama, Suportahan Pastor yung Mikey. pastor na may pastor naman kami. Yun ang deal. Mm. Pero yung plano ng Diyos, meron talaga siyang inilagay sa pathway ko na ganun. Hanggang naging senior pastor ako doon, tsaka yung misis ko. Noong 2003 nang nangyari. Galing. Ito pa yung maganda doon. After Opo. 2003, after 3 years, nag-divide yung church. So, Yun ano ang, hindi mo Pastor, hindi mo sandali. alam eh. Parang hindi ko masasabing magaling yun Yun ang hindi magaling. Teka nga. Oo nga, Tapos nga. nahati, ano nangyari? Oh, okay. Eh di syempre, from nearly 200 members yun, naging halos 50 members na lang. Hindi ilang hati yun tapos? At dalawang hati. Siyempre, ang hirap, hindi mo alam talaga kung minsan yun ang experience natin sa ministry na ipaparana sa imo ng Panginoon kung will you still be willing to follow through? Yun ang tanong doon. Yun ang tanong. Oh. Kasi talagang nakaka-discourage sa maraming pastor yan pagka ang Totoo. ministry nagkaroon ng rocky road, nagkaroon ng problemang malalim. Opo. And then nagkaroon ng division. Pero gusto na nga i-give up ni Mrs. noon. Sabi niya, ipasa mo na lang kay Pastor Neil yung trabaho mo na yan. Oo. Talaga si Mrs. Si Mrs. Kasi parang stressful. Nakaka-stress daw na matindi pagka may problema sa ministry na ganyan. Oo. Sabi ko naman sa kanya, kung may sasabihin si Lord na bibitawan ko yun, bibitawan ko. Pero hanggat wala naman ako naririnig na sinasabi sa Yun Panginoon, ang mahalaga doon. hindi ko dapat bitawan yun kasi hindi naman ako pumili nitong trabaho na to sa akin. Amen. Ito binigay niya to. So, hawakan ko to hanggat... Yun. Wow. So, hinawakan ko yun ng ganung ka-firm. Sabi ko, dahil pa iniwanan tayo ng karamihan. So, sabi ko, galing naman tayo sa wala. Pastor, yun yung time na 'di ba ang church na language ng church is fitted together, growing together, building one another. Am I right sa Ephesians 2? Yes. Yung dumating kami diyan, yun yung time na yun na parang yung shaking na matindi. Nung nagkakilala tayo, tapos na yung crossroad Tapos nangyari na yung mga mangyayari, umalis na yung aalis, naiwan na yung may iwan. Yun. Yun. So, Yun ang sinasabi kong hiniwala yung mantsa sa malinis. Pero everything works together for good. Yes. Amen. Praise God. Tsaka yung isang nakaka-discourage din dun sa marami dahil nung bago kami na-divide ng 2 beses, nakabili na kami ng lupa ng church noon. Meron na kaming property na inutang sa bangko na supposed to be na magiging ministry center. Gaano po kalaki yung lote? Kulang-kulang 2,000 square meters. Uy, napakalaki. So, nabili namin yun noong 2005. Naging pastor ako ng senior pastor 2003. Opo. So 2005 na-envision ko na bumili na kami ng property. So nakabili kami ng 2005 December. 2006 na-divide kami. So nung na-divide kami, nakaka-discourage dahil mayroon kang utang sa bangko, liability ng church. Opo. So ang iba, iniisip nila, ibibenta na lang daw yung lupa dahil wala nang pambayad ng church sa mortgage. Pero sabi namin, sa aking espiritu, sabi ko, binigay ng Diyos ito, bahala ang Diyos na magpuno ng pambayad nito. Hallelujah. Talagang Hindi ikaw namin si Pastor binitawan Mike. yung lote. Pastor, alam mo, kahit pa talaga si Eva ang magsabi sa iyo na bitawan na, hindi mo binitawan ang iyong garden. Yan yung Hindi ko mensahe ni binitawan. Pastor Dong kagabi. Guard your garden. Guard your garden. Yan yung mensahe ni Pastor Dong. Talagang tayong mga misis. Okay naman na may suggestion tayo, pero pag si Mister na ang nagsalita,
Sumunod na tayo, makinig lang tayo kahit na tayong nahihirapan, nasasaktan, nagtitiis, kahit na tayong agsang-sangit, kahit na tayo pang umiiyak. Okay na yon, intercessor na tayo ni Mister. Tignan mo naman. Tapos, Pastor Mike, ano pong nangyari? Sabi ng Panginoon sa akin, mag-umpisa ka kung anong meron sa'yo ngayon. Wow. Kung ano yung naiwan, mag-umpisa ka uli. So, siyempre, tuloy ka doon sa vision ng Panginoon sa church. Ang himala doon, iniisip ng maraming umalis, ibibenta namin yung lote, di ba? Dahil wala na yung mga members na nagsusupport eh. Pero ang ginawa ng Diyos, after 3 years, nabayaran yung lote. Hallelujah. Yung utang namin sa bangko na zero namin. Hallelujah. So doon nagkaroon ng matinding sign na ang Diyos merong gustong puntahan ng church. Amen. All glory Kung to God. marunong kaming maging faithful kami sa gawain ng Diyos, maging committed kami. So lahat yung naiwan na members sa church, talagang iginaya namin yung aking leadership team. Ipursige na namin yung ministry center na gawin. Wow. Kasi yung project ko minsan, isang instrumento yun ng Diyos na tinitingnan ang commitment ng bawat ng body. Amen. Sabi, ang naano ko sa Panginoon, hindi yan paramihan ng member. Totoo. Ang importante dyan, ang member mo ba committed sa vision ng leader? Ayun. Hallelujah. Sabi niya, kung kahit na maliit ng membership mo, kung solid naman kayo, tignan mo kung saan kayo makakarating. Hallelujah. Yun nga, Pastor kasi kagabi, yun ang aking topic na at maging doon sa aming prayer and fasting. Ang topic ko kagabi na consecrate yourself because tomorrow God will do wonders. Wow, amen. Sa Joshua, di ba, chapter 3. Tomorrow God will do wonders. Amen. It's not talagang how big is your group. It's not how small is your group. Kundi paanong fully consecrated ang mga tao at dedicated of what God is going to do in our midst. Amen. Kasi all glory to Him din hindi all glory to man Praise God. Uy, biglang sumalpot si Jojit Letrano, nag-invite na daw mag-fishing. Huwag kang mag-alala. Hello, Jojit. Huwag kang mag-alala. Pag natapos itong lockdown, bibisitahin ka namin dyan. Pastor Mike. Sabi po ni Marivic Manga, it's the quality and not the quantity. Yun. Marami pong mga pastor ang sumasagot sa comment box. Nakaka-relate daw po sila sa inyong sinasabi. Oo nga, Tapos, Pastor Mike. Pastor Mike, after nun, yung quality, yung mga natira sa iyo, yung mga quality people, committed people, ano po yung maliban sa nabayaran ninyo yung lote, ano yung kasunod na nangyari? Excited kami marinig. So nabayaran namin yung lote ng nabili namin ng 2005. In 2009 nabayaran na yun eh. Noong 2009 kinonceptualize na namin na mag-build, mag-prepare, mag-plan. In 2013 na nakapag-start kami mag-construct na noon. Wow. And from there on, tuloy-tuloy yung progreso ng church. Hanggang ngayon, alam nyo man, nakarating na rin kayo dun sa nung huling pumunta kayo ng 2017. Natapos yung stage 1 na construction. Nagamit namin yung facility, hindi na kami nag-hire ng hall. Kasi isang challenge dito, pag wala kang lugar na mag-worship nung araw na yon, mangungupahan ka sa mga hall, mga venues. Pag available ang venue. Pag hindi available ang venue, wala kayong worship hall. Pastor, makasingit. Sigurado, tumatakbo yung utak ng civil engineer nung pinag-uusapan na yung construction, di ba? Di ba? Si Joshua. Hindi, isang tabi mo sandali yung iyong profession bilang civil engineer. Yun. Okay. Kumusta naman yung kiliti
ng pagiging civil engineer mo nung may Nat- construction na. Nakatulad mo, oh. Oh, yun. Siyempre, parang yung inspiration mo nung mga Na-refresh. natutunan ko sa secular job experience ko, talagang very much applicable dahil Wow. Wow. malaking factor kasi mahalang labor dito, unang-una, Opo. mahalang mga professional fees, and all of that. So dahil mayroon naman akong qualification, imbis magbabayad ako ng arkitekto, Opo. kami na yung nag-conceptualize. No? Wow. Service ko lang sa Panginoon ng walang fee o walang payment. Oh. Dahil Grabe, ang gusto ko makita, maitayo namin tong ministry center na to. So, na-fulfill yan noong 2014, naitayo namin yung, sa tulong ng Panginoon, yung stage 1. So, nakapag-start kami, natapos yung building after a year, tama-tama, anniversary ng church yun. Nagamit namin on that anniversary day ng 2014. So, from there on, ano lang yung stage 1, marami pang idinadagdag na gagawin doon. Marami pang dapat na gawin. So, tuloy-tuloy ang construction process, yung improvement, design, everything. Hanggang ngayon, we can say na isa na lang ang gusto kong magawa sa ministry center, yung makapag-extend ng lobby, yun na lang. Additional na lang yung parang palamuti na lang na para magkaroon ng more space ba? Kasi medyo kailangan pa ng space habang lumalaki yung gawain. Mga tao, Kasi yung ating concentration ngayon sa ministry is more on community engagement kami ngayon yung mission namin. Ma-reach yung aming komunidad. So, yun ang focus ng ministry. Yung building, ano na lang ito, parang unti-unti dahil tapos na halos nagawa na namin yung first floor, tapos na yun. Nung lockdown, ginawa namin yung first floor. Habang nagla-lockdown ng Australia noon, tuloy din kami sa construction dahil pero yung ang kainaman, yung provision ng Panginoon, panayang dating, panayang buhos sa amin. Hindi kami pinagkulang ng Diyos. Praise God. Pastor, alam mo, gusto ko lang basahin yung mga nagko-comment Sabi mo daw kasi, kailangan ay committed. Tama. Hindi daw, sabi po, wag daw pong basahin Tagalog. Wag daw committed. Committed, narrow-minded. Kailangan daw po committed. Wag daw pong committed yung utak. Alam mo po ba ang nagsabi si Pastor Imelda Ramos Villanueva? Sa Rizal ito Sabi naman ni Evangeline Calmeste, dapat talaga clear vision ng leader. Kapag hindi kasi clear, nagkakagulo. Hindi nagkakaintindihan ng mga member. At ang iba, nagkakasundo lang sa ibang bagay. Saan? Sa kainan at sa sosyalan. Ang lungkot nga naman nun, kapag ganun nga naman ang pinagkakasunduan. Well, anyway, mga ka-daily life sharing, baka hindi nyo po alam, si Pastor Michael De Los Reyes, siya po ay seasoned citizen, Filipino citizen, Australian citizen, heavenly citizen. Apat. Ano ba? 4 na citizenship. Ano yung isa? Heavenly citizen. Yun nga, yung pangatlo. 4. Filipino. Australian. Filipino, Australian. Filipino, Heavenly. Australian, heavenly. Ay, tatlo Tatlo. pala. At hindi lang po yun. 67 years old na po siya. Hindi Meron halata. po siyang nag-iisang anak, nag-iisang may bahay. Si Pastora Zelda na isa naman pong architect. Tama po ba ako, Pastor? Ang kanyang anak ay 6, nag-iisang babae. Lahat po ay professional. Ang anak niya pong panganay ay pastor na, si Pastor Fitz, na naging guest na rin natin dito. At ang kanyang may bahay na si Pastor Jean. Meron po siyang 4 na apo. Yun. Ayun. At nakita natin, mga ka-daily life sharing, talagang yung naging accomplishments niya, yung milestones niya, yung challenges niya, inopen niya po sa ating lahat. And we are so blessed sa ating real life talk. Ito talaga yung segment natin na masasabi natin ang sagi. Lalo na sa napakaraming mga pastor. Yun. Mga pastor na dumaraan sa matinding ligligan, Oo. sa may mga division. And yet, tignan mo si Pastor Oo. Michael. Dumaan sa Bistayan. He guard his garden. Binantayan niya talaga yung pangitain ng Panginoon. At kahit na may sumisingit na misis na sinasabi ni misis,
parang Parang ano, kaduda-duda. parang ang hirap. Sa Diyos pa ba galing yan? Ayun, parang... Kasi siyempre naman, pastor, kaming mga babae, shock absorber. Kami kasing mga babae, Mami. pag inaaway kayo, nasasaktan kami. Mami, Ibinigay niyo na yung buhay niyo, sinasaksak pa kayo sa likod. Gusto din naming mang-away. dapat isama, doon na lang kayo sa absorber. Huwag nyo nang isama yung shock. Ay, ganun ba yun? Oo, absorber lang. Eh, pareho nangyayari sa amin eh. Na-shock absorb po kami eh. Ay, ganun Ay, ba? nako. Oo. Ang ganda ng ating Pastora. pinag-aaralan talaga. Oh, yan, to, Pasingit. kumikibo. Ah, Pasingit. sige, Oh, sige. sige po. Pag may aaway sa kanya, Ah. umababa ako sa kotse. Oh, Oh, Ako tapos, sumusugod. ayun, meron palang guardian eh. oo nga, May pastor, guardia eh. shock absorber nga kami. Ah. At kapag kami na-shock, hindi kami makontrol. Oh, Buti na lang ang babait talaga ninyo, ha, mga pastor. Well, mga ka-daily life Ay, sharing, nako. ang ganda ng ating pinag-uusapan Ay, ngayon. hallelujah. Thank you. Talagang yung the power to endure, Oo. yung the journey of faith ni ang ating mahal na pastor. Pastor Mike, meron po bang mensahe ang Panginoon na inilagay sa inyong puso Oo, sa oras na ito. maaari ninyong ibahagi sa lahat ng mga nakikinig? Ito. Dahil ito'y isi-share namin sa lahat ng maraming mga naglilingkod sa Panginoon. Napaka-interesting, Pastor Mike. Amen Amen. po. Sige po, Pastor. Yung message na binigay sa akin ng Panginoon na like 3 weeks o last month. Yung sa 1 Peter 4 verse 12 to 15. 1 Peter 4 verse 12 to 15. Ito yung sabi niya sa ESV Bible. Sabi, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler." Yung scripture na yan maliwanag na sa akin personal life ngayon ko na nakikita na mas maliwanag ito na talagang merong fiery trial na hindi dapat tayo nabibigla o nasusurpresa pag dumarating. Pag fiery, mainit yan pero ibig lang naman sabihin yan talagang isang intense, mahirap. Kasi kung fiery, ayaw nating lalapitan, ayaw nating mangyayari. Pero sabi, mangyayari at mangyayari kahit anong gawin mo. Kung ikaw ay mananampalataya, yan ay nakaakibat sa atin. Kaya ang sabi dito, maggalak kayo kung meron kayong fiery trial na ganyan. Kasi I believe yung fiery trial, yan ang isang nagpapalago sa atin spiritually. Every believer can really grow by passing through that fiery trial para marating nila yung maturity na hindi tinalaga ng Diyos sa kanila. Kasi kung walang trial, walang kwenta rin ng journey kung walang trial. Ang trial kasi, it is a testing sa Biblia. Yan ang ibig sabihin nun, testing time, testing pinoproof ka, binibigyan ka ng pruweba ng Diyos, ang ibig sabihin. Ang sabi dito, ang trial, binibigay talaga ng Diyos, inaalaw ng Diyos sa buhay natin. Ganito mag-deal ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi niya pwedeng palakihin ang kanyang mga anak ng walang pagsubok o trial. Although ito ay adverse circumstance ng ating mga buhay, pero ito'y nakadesign sa Diyos na magbibigay ito ng positive development sa atin spiritually. At meron lang ilang truth na natutunan ko sa scripture na yan. Unang-unang, if you are not surprised sa isang trial o maraming trials, expectin na natin na meron.
Ang mahirap pagka ang Kristiyano hindi nag-expect ang laging ini-expect nila blessing, blessing, blessing. Ang dapat expectin mo, meron ka ring trial na dadaanan. Sinabi yan ni Peter, sabi niya, do not be surprised. So, ibig sabihin, huwag kang mabibigla. Ibig sabihin, handa ka na meron darating. Ini-expect mo na meron darating. Dahil ang darating na yan ay pagsubok na parang estudyante na nag-aral sa koleyo o sa paaralan. Meron ba naman pumasok ng school tapos walang test? Hindi school yun. Di ba? Yung ibang Kristiyano kuminsan na iniisip, ang church na kalalagayan nila walang test, ang ministry nila walang test. So pagka tinetest sila sa ministry, ang gagawin, para silang lumilipat lang ng school, lilipat ng ibang simbahan dahil ayaw nilang matest, ayaw nilang maka-experience ng ganong mga challenges. So lumilipat lang sila ng school. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, lumilipat ka lang ng school kung ikaw ay ayaw mo pumasa sa isang school. Pero doon sa school na lilipatan mo, may test din doon na darating sa'yo, baka mas mahirap pa. So, expect trial. Trial will always come. Do not evade, do not avoid trials. Trials are already set by God para sa kanyang mga tao. Para mapatunayan ng Diyos kung ano ang binuo niya sa iyo. Yun ang punto ng Panginoon. Pangalawa, yung maggalak tayo, sabi niya, rejoice in trials. Medyo magkaiba sila ng meron ba nag-rejoice sa trial? Meron. Ito yung sinasabi sa Peter, you must rejoice in trial. Ito ay kakaibang treatment kapag may trial kang nagagalak ang puso mo dahil alam mo na meron ibubunga ito na maganda. Kung gano'n ang perspective natin sa trial, marirejoice natin yung trial. Pero kung ang konsepto natin is like, ang trial lang, problema lang ang dala niya sa buhay, kaya ayaw ko niya, hindi mo may enjoy yung trial. Hindi ka makapagre-rejoice sa trial. Pangatlo, hindi dapat tayo nahihiya kung tayo ay sinusubok. Sabi, do not be ashamed in trial sa 1 Peter 4:15. Let none of you, sabi niya, let none of you suffer as a murderer or as an evildoer. But if you are suffering because of Christ, sabi niya, do not be ashamed. So hindi dapat ikinahihiya kung tayo ay dumadaan sa mga trial na matindi. Huwag tayong nahihiya na sinusubok ka dahil gusto kang talagang patibayin ng Diyos sa kalalagayan natin. Pang-apat, ito pang magandang bagay dyan sa pagka may trial na dumating sa atin. Magiging magandang witness ka pag ikaw ay dumaan sa trial. Kung ikaw ay pumasa sa trial, meron kang magandang witness or testimony na makikita ng klaro ng ibang tao. Kasi sabi sa 4:17, 1 Peter 4:17, for it is a time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Ang ibig sabihin ni Pedro, sa dalawang classification ng tao, merong iglesia ng Diyos, mga tao ng Diyos, at paano yung mga hindi mananampalataya? Kung kayo, ang tingin ninyo, ginadjudge kayo through trials, isipin nyo naman kung anong klaseng judgment ang nandun sa kabila. So sabi niya, ito ang pagkakataon na maging witness kayo dahil mas matindi ang kalagayan nila, dapat makita nila na mas maganda yung kinalalagyan yung trial kesa pag sila ay tinry like next time. Kaya kung minsan nilagyan ko ng minensahe ko to sa church namin ng mga amantago. Ang title nito yung kung pupuntahan niyo sa YouTube sa Word of Life Christian Church. Do not get fried when you are tried. Kung Tagalogin natin, wag kang maprito. Fried chicken. Do not get fried when you are tried. Pag sinusubok tayo ng Diyos, wag tayong para tayong naprito ng sa init, fiery trial.
Itong natutunan ko pa personally, we need to learn to entrust ourselves in all of our trials. 1 Peter 4:19. Sabi niya, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. So, ibig sabihin mga kapatid, sumusubok tayo ng Diyos sa isang trial na matindi, pero ipagkatiwala daw natin yung ating kaluluwa sa faithful God habang tayo ay gumagawa ng kabutihan. Hindi dapat tayo tumitigil na gawin yung magandang bagay para sa Panginoon kahit tayo ay sinusubok sa panahon na yon. Yung iba ko minsan, ang nagiging challenge is, pag sinubok na, humihinto na. Ayaw na niyang gumawa ayaw na niya maglingkod, kasi sinubok lang ng ganitong pagkakataon. Ayaw na mag-serve kay Lord, ayaw na umattend ng church, marami nang inaayawan. Sabi niya, learn how to entrust yourself and keep doing good while you are going through a trial. Yan ang mensahe ni Pedro. Number 6 is, we need to endure trial, ang sabi niya. We really need to endure. Sapagkat ang trial po, mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians 10:13, there is no temptation has overtaken us that is not common to man. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. Pwede palang ma-endure ang trial. Dahil merong isinet ang Diyos na capacity, yung ability sa iyo. Kaya pag may trial ako, yung aking mga naranasan mga previous years, kung ako'y susubukin uli sa ganong klaseng trial, hindi na mahirap sa akin yun dahil alam ko yung nagiging resulta nun. At marami pa rin siguro ang trial na dadalhin ng Panginoon na kakaiba, pero by principle, dito sa 1 Corinthians 10:13, we can really endure trial. And sometimes God is already put a way of escape para malaman natin anong direction natin, saan tayo dapat dumaan kung para malampasan natin itong trial na to. Kailangan meron tayong endurance. Kuminsan ang mga trials na darating sa atin, yung affliction, lalo ngayon itong COVID season, may mga nagkakasakit, merong mga nangihina mentally, emotionally, affliction yan, tawag yan. Pero sabi yan, kung nararanasan natin ito ngayon, ang sabi ng 1 Corinthians, hindi naman inalaw ni God na nangyari yan nang walang ipinrovide ng Diyos na hindi mo pwedeng lampasan. Kaya ang COVID actually pwedeng lampasan. Hindi siya permanente dyan. Affliction lang yan na pwedeng ma-endure. Yung mga previous experiences namin sa Middle East, persecution, nalampasan namin lahat yun. Ngayon, nandito na ako sa mas magandang kalagayan, pero nakalampas kami sa persecution doon. Tribulation, mga grief, ito isang matindi to sa mga tao, yung grief, yung pag kami namatay sa pamilya, lalo ngayon COVID season. Meron nga kami isang member namatay yung father niya recently. Ito lang week na to. So due to COVID, minsan ang trial sa atin yan, yung grief, yung lungkot, yung sorrow. Trial yan sa buhay. Pero saan ba tayo pupunta kundi lahat naman ng tao namamatay? Yung iba takot magpabaksin dahil mamamatay daw sila. Kung hindi ka magpabaksin, mamamatay ka rin naman. Ano bang pinagkaiba? Hindi ba? Sabi ko sa sarili ko, bakit ako matatakot magpabakuna? Kasi, I'm not enforcing my own conviction sa anyone, pero that is my own personal. Sabi ko, kung mamamatay ako dyan sa vaccine, di praise the Lord dahil kasama ko si Lord. Hindi ba? Kung hindi naman ako mamatay sa vaccine, may panlaban ako sa COVID. So, nasa sabi ko, ang faith ko naman talaga sa Panginoon. Lahat naman yan, ang may hawak niya sa buhay natin ng Diyos. Ang importante rito, alam natin i-handle yung
binabagtas nating trials and challenges sa panahon natin ngayon. Pero ito ang matindi, ang pinangako ng Diyos. Sa 1 Peter 4:13, sabi niya, but rejoice in so far as you share in Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. You know why? Because sabi niya, this is upcoming. When Christ is revealed, there is more glory that you will experience. Ang ibig sabihin, mga kapatid, when we go to trials, you have to also to know that you will be rewarded greatly when the trial has passed. Merong talaga itinalaga ang Panginoon na great reward. Kaya nung sumulat nito miski si Pablo, sinulat niya, tsaka ni Santiago, si James. Sa James 1:12, sabi ni James, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive a crown of life which God had promised to those who love Him. Si James, naintindihan niya dahil sa panahon nila, ang tindi rin ng trial nila. Sa pananaw naman ni Apostol Pablo na sa Corinto, sinabi niya sa 2 Corinthians 4:17, the trial that they go through is for this light momentary affliction is preparing for us eternal weight of glory beyond all comparison. So, nung nakita ko itong mga scripture na to, talaga nagpatibay sa aking pananampalataya at kahit na sa panahon ngayon medyo mahigpit ang labanan sa lockdown kami ngayon dito for 2 weeks na ulit. After last year, napakahabang lockdown ng church. Biro mo, itong matindi. Meron kaming utang sa bangko actually dahil din sa building project na ginawa namin. Inutang namin yung sa bangko, yung more than $500,000 na funding. Inutang namin yun. Ngayon, noong 2020, nag-hit ang COVID ng late 2019. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng mortgage. So, kahit anong gagawin mo, kailangan masuste. Lockdown tayo ng buong almost the whole 2020. Isang taon na lockdown. Walang physical gathering, ang ating gathering lang puro live stream and by Zoom and puro virtual platform lang. Pero ito ang matindi. Kung ang iisipin mo ay lahat ay talagang papunta sa wala, lahat walang pambayad, ganito. Pagka yun ang pananaw natin, ay hindi natin makikita na ang Diyos ay pwedeng gumalaw kahit na may COVID o wala. Pero sa totoo lang, lumampas ang 2020, hindi naman kami nagkulang pambayad sa mortgage. Binabayaran pa rin ng ministry yung mortgage, binabayaran yung mga expenses. Lalo ngayon, napaka-expensive din ng ating social media platform. Lahat yan, may bayad dito yan. Yung mga platform na ginagamit natin, live streaming, YouTube channel, binabayaran yung licenses dyan dito . Hindi ka naman pwede mag-operate ng walang license. Pero lahat yun, sinusustain pa rin ng Panginoon. So, to make the long story short, yung ating team ngayon, I would encourage lahat ng ating mga kapatiran, mananampalataya ka mang bago o hindi, o matagal na, be firm sa sinabi ng Diyos. Be firm sa salita ng Diyos. Na lahat ng ating dinaranas, ito ay sabi ni Paul, only a light momentary affliction. Pero pag iwinay natin ang katumbas nito, ay magiging ang weight of glory ay mas mabigat in the terms of the glory na ibibigay ng Diyos at the end. So purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Salamat, Pastor Mike. Alam mo, di mo alam na yung mensahe mo na yan ang inihahanda kong mensahe ngayong linggo. Salamat sa message mo. Alam mo, mga